Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo, magandang umaga. Maganda pa kayo sa umaga. Ano po? Bueno, bago tayo mag-umpisa, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we meet. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Magandang umaga. Kamusta po kayong lahat? Magandang umaga sa napakaganda kong asawa, si Maureen Advincula Espiritu. At sa inyo pong lahat. Kamusta po? Nakapunta na po ba tayong lahat sa Dolomites? Oh, napakaganda ng Dolomites. Ano ho? Dati-rati, ayaw na ayaw at maraming namamasyal sa Roas Boulevard. Kinukunan at tinutuligsa. Ito pong Dolomites. Ano ho? Magandang umaga, partner Mar Rodriguez. At mabuhay ka. Maraming salamat sa napaka mabuhay mong ebanghelyong ibinahagi ngayong umaga. Good morning, Sunny. Napakaganda po ng Dolomites. Alam mo ninyo, malaking bagay yan eh. Unang-una, kahit dagsain niya ng mamamayan, malaki pa rin may tutulong yan para maibsan yung COVID pandemic. Dahil kalaban ng COVID, yung lamig. Yung lamig. Dapat naiinitan tayo. Kaya dun sa mga unang umaayaw dyan sa Dolomites, puntahan ninyo para makita ninyo kung anong ganda. So, ano po ba ang problema ng ating bayan ngayon? Ang problema po natin, trabaho, edukasyon at pagkain. Sana yung magiging mga tumatakbong pangulo at nagpaplano na maging pangulo ng bansa, ihulman na ninyo yung inyong mga sarili. Pakinggan natin, ano ba ang hinaing ng mamamayan? Napakamahal ng pagkain, napakahirap na dinaranas ng ating mga mag-aaral sa larangan ng edukasyon at maraming pang-iipit, panggigipit sa ating mga mamamayan patungkol sa trabaho. Good morning, Lina Reyes, kay Vicky. Sino pa yung isa na yon? Basta sa inyo pong lahat, PM po kayo para mabati ko kayo. Ngayon, kung nahihirapan tayo sa pagkain, pag-usapan natin ang agrikultura. Ang pangunahing problema sa pagkain, mga kaibigan, napakamahal ng krudo. Imbis na magmura ang pagkain, mapapamura ka. Kawawa ay yung mga kumakain o kakain, kaawa-awa rin yung mga nagninegosyo ng pagkain. Yun ho ang problema. Kaya sabi ni Vicky, bilis kilos, Pilipinas, nais ko will lead. Nais kong will lead. Gusto daw mag-lead ni Isko Moreno. Sana nga makapag-lead siya sa ating mamamayan. Dadapwat dapat malaman ng bayan ano ba ang plano ng mga kakandidatong pangulo patungkol sa mga pagkain ng bawat isang mamamayan. Hindi lingid sa ating kaalaman, kahit sa mga lalawigan, naghihikahos po ang mamamayan sa mahal ng pagkain. Imagine ninyo, nasa lalawigan ka, nasa lalawigan ka, ang mahal ng gulay, ang mahal ng karne, karneng baboy, karneng baka, karneng manok, mahal. Nasa probinsya ka, di ba ang producer natin ng pagkain, probinsya. Bakit ho nangyayari ho yung nasa probinsya ka na, halos hindi mo pa mabili yung isang bigkis ng
talong o kaya isang bigkis okra. Talagang napakamahal eh. Ngayon, kung kakain ka sa restaurant, yung sinigang kulang ng okra, yung iba naman kulang ng labanos, yung iba naman tinipid sa kamatis. Bakit po kaya ganon? Kanina ko pa tinatawagan si kasamang Merlaison para makapag-share siya kung paano natin matutulungan yung ating mga kababayan patungkol dito sa pagkain. Kasi hindi lingid sa ating kaalaman na pwede naman tayong hindi bumili kung tayo'y magtatanim. Magandang umaga, Angelica Paz, Madam Mau, Willie Espiritu, at sa buong BSC family. More power, God bless, at ingat po lagi. Sabi naman ni Sanita Agcanas, Uy, Bistal. Good morning po, Sir Willie Espiritu and Ma'am Mau. More blessing. Si Jonah De Castro Francisco, good AM po, Sir Willie. Maraming salamat sa inyo pong pagbati at sa inyo pong pagtugay-gay dito po sa ating programang For Your Information. Diyan sa Santa Ana, sigurado, maagap yung ating mga doctors at nurses. Kung lalo na kung kayo magpapaswab test, nako Diyos Mariosep, kabilis, basta sumunod lang tayo sa panuntunan. Thank you so much, Madam Bistal. Ib Ramos, good morning sa gwapong si Sir Willie Espiritu ng FYI at sa magandang Madam Mauad. Sa lahat ng BSC family, stay safe and God bless you all. Sabi ni Sunny, si Badek Kanlas, nakikinig din. Ay, Badet, kamusta na you? Kita mo na. Kamusta na you? Okay ba you? Si Carlo Crisologo, good morning. Hoy, Carlo, kamusta na you? Kita na ninyo. Sa Broadstream Cast Communicators, sabi nila, please like and share. Good morning to all. Sa amin pong mga kasama sa Broadstream Cast, bumabati po sila sa inyong lahat ng magandang umaga. Kita ho ninyo, kaming lahat, gising na. Yung magpo-programa mula umaga hanggang hating gabi, nakatutok na dahil ito ho ang kauna-unahang programa, syempre yung kikasamang Brother Mar, Our Daily Bread. Yan ho nagbibigay sa atin ng eye-opener para hindi natin nakakalimutan ng Diyos. Minsan pagka nagka-anxiety ka, nagkaroon ka ng init ng ulo, nako Diyos Mariosep, makakalimutan mo magdasal. Kaya kailangan ninyo si kasamang Mar Rodriguez. Katulad yan, nagpapaalala na po yung aming mga kasama sa Broadstream Cast Communicators. Wag ho natin kakalitaan mag-likes. Mag-likes kayo, makikita ko yan. Tapos, mag-share po tayo. Pag-aralan ho natin, ilagay ninyo, Broadstream Cast Communicators, FB Live at Broadstream Cast Communicators. Watch For Your Information by Willie Espiritu, 8 a.m. to 9:30 a.m. Yan, Monday to Friday. Tapos, i-likes natin, ilagay natin sa ating mga walls para ho yung mga kaibigan ninyo at yung mga followers ninyo nababasa. Nakikita yung nakita ko yung nag-like si Brother Mar. Thank you so much, Brother Mar. Para lumaganap yung ating Broadstream Cast Communicators. Tulungan po tayo mga kaibigan. Ako isang oras kalahati magsisilbi. Ano ho ba ang inalmusal ninyo ngayong umaga? Ako, ang sarap ng inalmusal ko Diyos Mariosep. Nagtawag mo dito. Dapat alam ni Bobby na marami tayong TOS dito sa kondo namin sa pangunguna ni Badek at
si Kagawad Jimboy. Doon sa manager ni Bobby. Yan. Yung condominium ni Sunny. Ang daming butante dyan. Diyos Mariosep na buhay yan. Aga natin aga natin mangampanya. Marianito, Brother Mar Agustin. Good morning, Sir Willie. More power po. God bless. Alam mo, Brother Mar, nung isang beses, yung isang ebanghelyo mo, pinasakit mo ang ulo ko. Yung sinasabi ng Biblia, yung mahalin mo ang iyong kaaway, ang hirap nun. Naku, Diyos Mariosep. Share your opinion with Mr. FYI Willie Spiritu. Be part of the discussion. Air your sentiment and observation. So, basta meron kayong gustong i-react sa programa natin at gusto ninyong sabihin, paabot nyo agad sa akin. I-text, i-ano nyo agad, labas nyo agad. Naku, huwag nyo kikim-kimin yan. Ulitin ko yung binanggit ko kay Brother Mar. Napakahirap po nun, yung sinasabi ng Ebanghelyo. Yung mahalin mo ang iyong kapwa. Umahalin mo ang iyong kaaway. Diba? Nung isang beses, nagalit si Lord. Tinutusta si Maria, di ba? Sabi ng Panginoon, pukulin nyo ang babaeng ito. Ang sino mang walang bahid na kasalanan ay pukulin ang babaeng ito. Nanahimik ho Wala ho nakapukul Tayong lahat mga kaibigan, may mga kanya-kanya tayong nagagawang pagkukulang, pagkakasala. Pero dapat lagi tayong nakatutok kay Lord para nababawasan yan. Yan lang ang tutulong sa inyo, tutulong sa atin. Pinakikinggan tayo lagi. Chincha Buste, good morning At sa buong pamilya mo. At sabi niya, good morning po Sir Willie and family. God bless po. Maraming salamat at magandang umaga. Maganda ka pa sa umaga, Chincha Buste. Okay. Napakahirap po nun, yung banggitin mo yung kainisan mo, Diyos Mariosep. Katulad to, wag tayong magalit sa gobyerno, sa kanilang kapabayaan. Paano tayo hindi magagalit niya, no? Ngayon, pagka nagko-komentaryo tayo, hindi ibig sabihin, pinipersonal natin sila. Hindi ganun ang ibig sabihin. Kinokomentaryo natin sila para magising ang kanilang mga diwa. Ano ba ang pagkukulang natin sa ating mamamayan? Sabi ni Sunny dito sa kondo namin, 30 sigurado na Karika, 40 sure na, promise ni Debek yan. Jimbo, sure na, sabi niya. Tantanan nga ninyo ako. Good morning po, Sir Willie. God bless everyone. Sabi ni Mary Glima Wong. Si Mary Glima Wong, kanina nakita ko nag-likes. Tapos kahapon ba yun, isang araw, minonitor ko yung kanyang kung sino si Mary Wong. Kagandang babae pala niyan. Forgiveness is one way of being obedience to God. Yan. Forgiveness is one way of being for being obedient to God. Thank you. Ngayon, itong problema natin sa pagkain. Alam mo ninyo, lahat ng mamamayang Pilipino, kinakailangan kumakain sila ng 3 o 4 na beses sa isang araw. Whether we like it or not, we need to eat 3 times a day.
kung hindi natin kayang bumili ng merienda. Pero kinakailangan natin kumain ng ating almusal, tanghalian, hapunan. Ha? Pagka wala akong pagkain, mahirap po. Thank you, sabi ni Mary Glim Wong. Badek, kanlas, daily listener mo at si Kagawad Jimbo. Kagawad Jimboy, oy, kamusta ka na? Ha? Sa susunod na eleksyon, magtatayo kami ni Carlo ng party list. Pinag-aaralan pa namin kung anong ipapangalan namin sa party list. Sana tayong lahat ng mga followers ng Broad Streamcast maging leader ko kayo sa inyong mga lugar. Ha? Para tiyak na mananalo tayo. Yung hindi tayo mandadaya. Kasi pagka nandaya tayo, ang una-una agad natin maiisip kung paano tayo mandadambong. Kung paano natin nanakawan ng gobyerno at yung salapi ng mamamayan. Yan, bad. Bad yan, magagalit si Lord. Ngayon, itong pagkain napaka-importante. Bakit? Pag hindi ka kumakain, mawawala ka sa isip mo. Kung may anxiety ka, matutuluyan ka. Ngayon, kung wala ka namang pambili, baka pati buhay mo, ibenta mo para may pambili. Lalo na yung mga kababaihan. Dapat natin pangalagaan ang inyong mga sarili. Dahil pag wala na kayong makain, lalo na kung may mga anak kayo o may pamilya kayong gustong tulungan, pwede tayo makagawa ng masama. Hindi ho ba? So, paano ba natin payayabungin ang ating agrikultura kung nadaragdag pa ang problema sa pagtaas ng krudo, gasolina at langis? Halos linggo-linggo tumataas yung krudo, langis at gasolina. Ginagawa ng karamihan ng rason. Imaginein mo kung galing sa dulo ng apari. Ganong kalaki ang magiging konsumo ng krudo niyan, lalo na gas. Tapos dadaan ka pa sa toll gate. Pagdating sa Metro Manila, halos hindi na kayang bilihin ng taong bayan. Tapos yung mga lalawigan, pinababaya ang nakatiwangwang yung kanilang mga lupain. Na instead na natataniman ng palay, napapabayaan. Marami po tayong mga lupain na nakatiwangwang. Sana yung ating mga kababayan na walang kakayanan i-operate yung kanilang mga sakahan o yung kanilang mga lupain, walang kakayanan i-operate yung kanilang lupain. Pag-aralan natin kung paano natin ipasasaka. Pwede namang labanan niya ng 50-50, 60-40, ganon. 30-70, kung sino yung naghirap. Ang pagtatanim hindi biro. Lalo na ang mga palay. Kaya nga may kantang, magtanim hindi biro, maghapon nakayuko, di ba? Imagine mo, pagkatapos bungkalin ng kalabaw mo yan, di ba? Ginagapas natin yung mga damo-damo niyan, tapos saka natin tutubigan para mapagtaniman ng mga palay. Hindi po ganong kadali ang magtanim ng palay. Tapos, kung ito'y namunga na at naging palay na, saka pa natin ito ipagigiling. Yung iba naman, binibili na agad, kahit palay pa lang sila na magpapagiling. Tapos, yung inaasahan natin na makakagabay natin, yung gobyerno sa larangan ng pagbili ng ating mga palay, sinusuba pa yung ating mga rice farmers.
maraming bagay, maraming klase ng farmers. Farmer sila sa larangan ng pagtatanim ng palay. Farmer sila sa pagtatanim ng gulay. Farmer sila sa pagtatanim ng mais. No? Farmer sila sa pag-aalaga ng mga baboy. Farmer sila ng nag-aalaga ng manok. Farmer sila ng na mangingitlog. Iba-ibang klase ho ang farmer natin. Pero ganun ba kadali ang trabaho ng ating mga farmers? Good morning, Mama La Villarreal, si Mami Cecil Villarreal. Good morning. Good AM, Willie and Mau. God bless you more. Power to your program. Stay safe. Kayong dalawa, sabi ni Madam Cecil Villarreal. Magandang umaga, Cecil Villarreal ng Canada. Mga modern machineries na ang galing gobyerno, di mapakinabangan, malimit, defective at di rin nagagamit. Siguro kung may pagkukulang ang gobyerno, malaki din ang pagkukulang natin. Isipin natin ano po ba yung mga pagkukulang natin. Ngayon, pagka bumabagyo ba, ano ba ang ating naiisip na paraan para hindi nasasalanta yung ating mga pananim. Si Yub Tobias Iscueta, Sir Willie, malayang nakikinig sa makabuluhan mong programa na pawang katotohanan ng iyong isinisiwalat upang magising na ang sambayanang ihahalal ang tunay na kandidato. Napakaganda nung tinura ni Yub Tobias Iscueta. Yung mabuhay ka ng matiwasay, yung kahit 3 beses sa isang araw, na hindi mo naging alalahanin, malaking bagay po yan. Hindi ba? Kung ikaw ay nag-aaral o nagtatrabaho ka, malusog ang iyong kaisipan, malusog ang iyong pangangatawan, naliligtas mo rin yung ating kalusugan. Ngayon, kung ang ating mga magsasaka ay napapabayaan natin at hindi natin nabibigay yung sapat na suporta para sa kanila, ang mangyayari po niyan, yung kagaya ng nangyayari sa atin o mas masahol pa. Kasi, tignan ninyo yung pagmumukha ko, mga kaibigan. Ako nabuhay nung panahon pa ni may nauna pang Pangulo bago si Marcos. Si Macapagal yata yung una kong Pangulo. Sino ba yung una kay Marcos? Nakalimutan kasi malinggit pa ako noon. Kasi laki pa ako ng langgam noon Pero nung si Marcos na, namumulat na yung aking isipan dahil naranasan din namin ng mga panahon na yon na naghikahos ang bansang Pilipinas patungkol sa pagtatanim ng palay. At maraming mga dayuhan na nagtungo pa sa ating bansa upang mag-aral kung paano magtanim ng masarap na bigas. Dahil napakasarap ng bigas natin Katunayan, sa aking pananaw, maganda ang lupa ng bansang Pilipinas. Ngayon, nung araw ng panahon ko, meron pa kaming tinatawag na sunrise. Yung sunrise, yung kala mong Japanese rice, mas masarap pa po doon. Ang ganda ng pakete niyan, yung ginagamit nilang sako. Napakasarap po niyan, malagkit-lagkit pa. Mas masarap pa sa Japanese rice. Dati-rati tayo nga nagbebenta ng ng bigas sa ibang bansa. Good morning, Bebs Ladringan at Bingkula. Good morning. Dati-rati ang bansang Pilipinas ang nag-e-export ng bigas.
Ngayon tayo na nang i-import eh. Tayo na bumibili, yung binibili pa natin bigas, hindi nga malamon ng mga mahihirap, lalo na kung middle class o medyo may kaya ka sa buhay. Ha? Ganon eh. Ha? Ngayon sa Indonesia, ang ganda na rin ang bigas nila. Yung Pilipinas po, nung panahon ni Marcos, mayaman pa tayo sa Japan eh. Sa totoo lang po, mga kaibigan, mayaman pa tayo sa Japan. Ha? Ba't ngayon, mas pulubi pa tayo sa Japan? Yang Malaysia, marami yung mga dayuhan na nag-aral ng pagpapananim. Dito, pumupunta dyan sa Los Baños, nag-aaral ho. Nagtataka ko, pati nga isda natin kinukuha sa dagat natin, tapos ibinebenta sa atin ng incheck. Sino nagpabaya dito? Sino nagkaroon ng pagkukulang? Ang nagkaroon ng pagkukulang sa tingin ko dyan, yung mga inihalal natin. Kasi meron po tayong attitude na mabigyan lang tayo ng 100, mabigyan lang tayo ng 50 pesos, 500, 1,000, 2,000. Ipinagkakatiwala na natin yung ating boto sa mga unggoy na politiko. Condolence kay Aurora Nidusa for the reposed soul of her mom, Susana. Condolence po, Madam Aurora Nidusa. Niduasa. Dahil namatay na po daw si Mami Susana. Kilala ko sila. Hindi ko man kilala o kilala ko, nakikiramay po ang programang For Your Information. Ganon. Ngayon, napaka-importante ng ating boto. Napaka-importante ho dyan. Kasi sila ho yung inaasahan supposedly natin na uukit ng batas sa pakinabangan ng ating bawat isang mamamayan. Para mabigyan tayo ng proteksyon. Pero iba ho nangyayari. Ba't ho ganun? Napakasagwa na makita natin na yung hinalal natin na we are expecting na magkakaroon tayo ng mas matiwasay na buhay. Nagkamali tayo. Tulungan po, sandali baka may nakaligtan ako. Condolence po sa family. Sabi ni Mary Glim Wong. Sabi naman ni Aster Elgin Colin, in time of national crisis, dapat walang price increase dahil iyan ay karagdagang pagpapahirap sa mga mamamayan. Kita ho ninyo. Papahirap. Sabi naman ni Madam Gloria de la Cruz, magandang umaga po. Tulungan pong itaas ang presyo ng palay sa sobrang ng taas ng bilihin ng mga pangangailangan ng mga magsasaka. Tapos ulang na lang hingin ang palay sa magsasaka, ibababa pa. Sana ibaba pa ang presyo ng mga ito. Yes, kasama ko sa DOST, ang guest DOST core namin sa programa mo. Oo, natatandaan ko na.
Ilang taon na si Susan kaya? Sabi ni, oy, nakikinig at nanonood yung aking kaibigan, si RB Castro. Ito, mabuhay FYI Willie Espiritu, condolence sa Castro family sa pagpanaw ni Arsenio Casenyong Castro ng Sinuluan, Laguna. Older brother ni RVD, RB Castro. Si RB ano yan eh, ah, Orthodox, kung natatandaan ko. Ha? Si Ed Amparo ng Bicol. Ha? Gandang umaga, Kuya Willie. Ha? Katulad doon ng lalawigan ng Bicol. Yung lalawigan ng Bicol, nakakaawa yan eh. Kasi prone of typhoons ang Bicol. Pero makikita ho ninyo ang mamamayang Bicolano. Ha? Bilib ako eh. Ang sarap magluto ng gata. Ha? Lalo na yung lalagyan pa ng silin labuyo yung mga lutong gata nila, kasarap. Ha? Pero bilib ako eh. Bakit? Kahit sila ay prone of typhoons, nabubuhay sila eh. Ha? Nabubuhay sila. Ngayon, sabi ko nga kay Commander Mao, sana makausap natin ngayong umaga. Ha? Si Mer Lyson. Si kasamang Mer Lyson, isa po siyang reporter, PR man, at siya po ang tinatawag natin na magsasakang reporter. Kasi marami tong knowledge regarding dito sa pinag-uusapan natin. Si Ed Amparo, bukod sa taga Bicol, taga Lucena nga pala yan. Oo, lapit ng Bicol. Good morning, Lourdes Bolivard. Hoy, kamusta ka na, Lourdes? Kinakamusta ka ni Raldi? Oo. Nang inis pa eh, no? Kamusta na kayo? Kamusta na kayong lahat, mga kaibigan? God bless us all. Ano? Ngayon, kung ang pinoproblema ng mga magugulay sa mga lalawigan, yung pagdadala ng kanilang kalakal sa dapat nilang pagdalahan, nagkakaproblema daw po sila sa pagbabiyahe nitong ating mga gulay. Ano sabi ni Lourdes? Kaibigan ng tatay natin ang tatay niya. Kilala ko yun, Diyos Mario Joseph. Nightclub boy yan. Kaano ko yan mga katemporary ko yan. Oo. Diyos Mario Joseph. Ibabiyahe yung gulay, halimbawa, galing Bicol, o galing Ifugao, galing Baguio. Bakit po tumataas ang presyo ng strawberry? Maraming masarap na pagkain sa Bicol. Maraming masarap na pagkain sa Baguio. Ha? Paano ho nila maibabiyahe yung kanilang mga produkto kung napakamahal ng gasolina? Tapos, hilahod at walang nalalaman kung paano iibsan ang problema sa usapin ng gasolina o langis o krudo. Wala akong kabilib-bilib dyan sa Department of Energy. Wala, alam mo ninyo, to tell you frankly, na wala na ho yung tiwala ko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi, ang iniintindi niya yung kanyang pakikipag-away kay Gordon tsaka dun sa Senado. Dapat ang pagbabatukan niya yung hindi kumikilos na sangay ng gobyerno. Ha? Hindi ba dapat tastasan ng budget yung Department of Energy kung wala namang alam na paraan kung paano matutulungan ang ating mamamayan patungkol dyan sa pagtaas ng gasolina, krudo, langis. Wag nyo naman sabihin na naging sekretary kayo na wala kayong kaalam-alam, tapos ang laman ng utak ninyo biya. Di ba? Utak biya eh. Diyos Mario Joseph. Pwede ba yung pa-discount
discount. Tataas ngayon, bukas sa isang linggo tataas, discount. Eh yung discount na binigay mo, kulang pa. Oh, dapat merong alternative solution na naiisip ang gobyerno. Gandang umaga, Sunny, kamusta ka na? Ingat kayo. Oh, kamusta ka na, Ed Amparo? Ito magaling na operator ng nightclub eh. Oh, Joey Ortiz, good morning. How are you? Ay, mabuhay ka. Ha? Alam mo ninyo, pag sinabing kalihim ka, wala kang dapat ipaglihim. Kalihim ka nga eh. Ikaw ang mag-iisip, paganahin mo yung utak mo, gago. Mga tarantadong to, na pagka naiisip ko, gusto ko talagang lamukusin ng mga pagmumukha nito eh. Oh, nung araw talagang nagtaasan din yan, yung mga gasolina na yan. Oh, nagkaroon ng oil deregulation law. Pagka kasi pag dumami player, di ba? Dati noon, Caltex Philippines, Petron, yun, tatlo lang yan eh. Flying B. Yan ang nagmamanipulate ng gasolina. Nagkaroon tayo ng batas ng deregulation law. Those who have knowledge in regards to petroleum business have the right to open a gasoline station if they have enough financial capability to start the business. Oh. Kaya nagkaroon ng Phoenix, nagkaroon ng kung ano-anong klaseng pangalan ng gasolinahan. Para lumakas ang competition, magpababaan ng presyo. Iba eh. Tumaas yung pinagkukunan ng krudo. Tapos, imbis na magpababaan tong mga tarantadong gasoline station na to, nag-competition pa kung paano patataasan. Bakit ko nasabi yan? Bakit may mga lalawigan? Mabibili mo, mura. Pumunta ka ng mga ilang part ng Cavite, may mga part sa Cavite na mura ang gasolina. Pumunta ka sa part ng Pampanga, bago ka pumasok ng Bataan, mura gasolina. Magkano halimbawa ang diesel sa Maynila? 49. May mabibili kang 42, 44, 41. Ang puso mo, ingat, sayang buhay. Nueva Ecija. Katulad ng Nueva Ecija, saan ba kilala ang Nueva Ecija? Yan ang probinsya ng napakagandang ang sibuyas, bigas. Napakamura. Oy, Minda Hernandez! Hi pares, stay healthy. Ito si Maring Minda Hernandez. Long time no see to. Kababata ko rin to. Sino matanda sa atin, Minda? Hindi, napakagandang babae niyan. Kilala niya yung girlfriend ko eh. Nung araw. Nabalitaan mo na ba nangyari? Nabiyuda na. Namatay na daw yung asawa. Condolence. Yung mga past natin, ganun ho talaga yan eh. Sila Minda Hernandez, barkada ko yan. Marami ho. Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na kayo? Ilan na anak mo, Minda? Alam ko, professional na mga anak nito eh. Yan, nakikita ho natin ang mga naging buhay natin nung araw. Mas maalwan ang buhay natin nung araw kaysa ngayon. Bakit? Alam mo ninyo, napakaganda ng Pilipinas kung tutuusin eh. Kumpara mo sa bansang Hapon, sa Amerika, sa Canada. Dito nga eh, halimbawa naghihikaos ka sa buhay, katukin mo na yung kapitbahay mo. Mare, kahit na hindi mo kumare, di ba? Mare, pare, baka pwede naman umutang sa'yo ng ng 5 kilong bigas dyan. Panaing lang namin ng mga 3 araw. Pagka nakaluwag-luwag, uunahin kitang bayaran agad. Sa ibang bansa, wala akong ganun.
tumirik ang mata mo dyan. Mahiya ka mangutang ng bigas, Diyos Mariosep. Kapag ang lalawigan, may mga agri-cooperatives, tiyak mura ang pagkain. Oh. Yun o di ba? Nung panahon ko, inabutan ko yan, yung naghikaw sa bigas ang Pilipinas. Pinairal. Ito, tsak, alam nito ni Asterio Elgin Colin Kasi yung panahon namin, mas may panahon si Elgin Colin kasi mas matanda sa akin. Ha? Price manipulation ay gawa ng mga dambuhalang oligaryo na tila pinansyer ng mga politiko. O, kita na ninyo? Pati yung mga big time drug pusher, mga pinansyer yan ng mga politiko O. Kaya hindi ko makita ng katotohanan kung totoo nga yung kanilang ipinaglalaban dyan sa mga kung ano-anong bagay na yan. Ngayon, dapat matutunan natin mga kaibigan. Halimbawa, nakatira ka sa condominium. Ha? Nakatira ka sa apartment. Marinlina Reyes, ng New Jersey. Pare mayaman na si Maring Minda. Wow! Oh my God! God bless you, Maring Minda. Ha? Balita namin ni Marinlina, mayaman ka na. Sana pagpalain ka pa ng poong may kapal. Dahil marahil kaya naging napabalitan yumayaman ito si Minda maring nagporsige siya at Diyos Mariosep, lahat din po ng hirap sa buhay inaabot din ho niya yan. Tiga-tugiga raw yan ha? Buhay na buhay ang mga kaibigan natin sa Sportsman's Group. Talaga naman. Ha? Alam mo ninyo, yung mga nakaranas ng hirap ng buhay ng mga unang panahon, ay nako, huwag niyong tatawaran. Ha? Napakagagaling dumiskarte niyan. Elisa Pateño, good morning po. God bless. Maraming salamat sa iyong panonood, Elisa. At lumaganap nawa kayo dyan sa Dagunoy Market. No? Noong naghikausap ang bansa natin ng bigas ng panahon ni Marcos, doon ibinaksak ng Pangulo ng bansang Pilipinas na si Ferdinand Marcos yung sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ha? Tapos itinatag yung Green Revolution. Green Revolution. Ha? Basta kaya mo na magtanim, hindi ka pwedeng hindi magtatanim. Nasa Maynila ka, sasabihin mo, puro bato Maynila, hindi pwede. Hindi pwede. Ha? Basta may butas at may kaperasong lupa, tataniman mo yan. Kahit na ho yung papuntang airport, may mga bakanting lote dyan. Diyos ko Mariose, pag umaga dyan, pagka napadaan ka, o kaya yung magkukulimlim ng gabi, pag napadaan ka, masisiyang ka Ang sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy nitong mga gulay. Yung mga lettuce. Noon, usong-uso sa amin. Tinuro sa amin, pinakamadaling mabuhay yan. Yung pechay, yung repolyo, kamatis. Diyos Mariosep, maniwala ka, mga kaibigan. Mabubuhay ka. Hindi pwedeng hindi. Kahit nasa Maynila ka, mag-aaral kang magtanim. Ngayon, ano bang pwedeng i-share ng FYI? Sabi dito, sandali, merong mensahe si RB Castro. Ang oil price ay dapat steady at long range costing. Hindi tulad ng ordinary products, cellphone, appliances, gulay, etc. na prices change without prior notice. Yan ay oil at power supply ay control ng world elites at sa Pilipinas ay nasa politician, vice lord, control ang oil price
kalikasan. Oh. Sana nalulunok nung nasa gobyerno natin yung pinag-uusapan natin, ano ho. Kasi ang programa ninyo, for your information, ang sinasabi natin sa gobyerno, kada patak ng nagpapakarga ka ng gasolina, 2 uri ng taxes ang kinakaltas dyan. Bakit hindi gumawa ng isang tax, no, na iniipon? Doon yung katulad yung nangyari noon, may tinatawag tayo ng Oil Price Stabilization Fund to stabilize yung presyo ng gasolina. Good morning, sino yun? Yung kaninang sandali lamang po, Okay, di bale. Mamaya maalala na ko yan. Lahat ng sanib sa puwersa, sa for your information. Siyempre ako pinakagwapo nilang kaibigan. Tatawa-tawa na naman si Marilyn ako niyan. Nako, Diyos Mariosep. Oo. Ngayon, kinakailangan merong isang stabilization funds na pinaglalagakan ng pondo. Kada bili natin ng gasolina, krudo, langis, gasolina. Kinakailangan may kinakaltas dyan, tapos inilalagay doon sa stabilization fund. Tapos pagka nagtaas ang presyo sa merkado, doon sa ibayong dagat na pinagkukunan natin ng gasolina, dapat instead na ipataw sa sambayan ng Pilipino o sa mga mananakay o sa mga driver, ang ipangtatatal doon sa taas, yung perang inipon sa stabilization. Yun ang gamot natin na sinasabi sa gobyerno. Napilit kong gusto silang intindihin, pero kunyari hindi nila tayo naririnig. Kaya pagdating ng Mayo 2022, sintensyahan nyo na po yung mga yan. Sintensyahan nyo yung mga yan. Hindi pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng hindi mo alam. Diyos Mariosep, ano ka? Ang galing mo hindi mo alam tapos, yung mga magsasaka, bakit ka nagkaroon ng Department of Agriculture? Di ba trabaho ng Department of Agriculture mamigay ng mga binhi? Di ba trabaho rin ng Department of Agriculture na mag-set up ng mga seminars para sa mga mamamayan, para maturuan natin sila kung paano magtanim? Kung nasa Maynila ka ba, o nasa Paranaque ka, o nasa Pasay ka, hindi ka pwedeng magtanim? Batukan kaya kita. Hindi ko pwedeng ganun eh. Kahit na yung botelya na plastic ng soft drinks, hihiwain mo lang yon, di ba? Lalagyan mo yan ng Bermica ba tawag doon yung sa lupa? Bermica ba yung tawag doon yung sa lupa? Vermicast. Kaya humanap tayo ng magandang klase ng lupa na nabibili. Yung mga organic soil. Lagyan natin. Di ba? Maglagay ka dyan ng ilang binhi ng puno ng kamatis. Puno ng talong o puno ng okra.
makakapag ano tayo makakapag-ipon tayo ng gulay na instead na bumibili pa tayo sa palengke, unti-unti na namumunga na yung pinagpaguran mo kung merong kang panahon. Ano, lagay mo lang dyan sa ibabaw ng bintana mo o kaya isabit mo doon sa bintana mo Mamumunga ho yan Ha? Hindi ko kasi makitaan ng proyekto itong gobyerno natin. Paano tuturuan yung si Juan de la Cruz para mabuhay ng matiwasay? Hindi ko makitaan Ang nakikita ko, yung gandang lalaki ko, ayun Tinitingnan ko yung mukha ko doon sa monitor ko Gandang lalaki ko, Diyos Mariosep. Ha? Ang hirap po nung araw, meron akong kakilala dyan sa Caloocan. Yung bintana nila, nilagyan nga nila ng ng poultry. Imagine mo yun. 5 manok nagsisiksikan doon sa cage, doon sa kaulungan niya. Kalaki ng manok dumating sila sa pagkakataon na wala silang kapera-pera. Yung isang manok, halos 1 linggo nilang inubos sa laki. Halos kasing laki ho ng pabo Basta, alam mo lang kung paano tatastasin. Hihiwain, itong hita, itong pakpak, pang fried chicken to. Itong leeg, itong puwet, itong ganito to. Itong atay, ganito. Itong breast, ganito. Malaki. Hindi naman isang lutuan lang na pagkakasya nga po nakita ko nung mga nagsilakihan sila. Diyos Mariosep, mga dambuhala pa Later on, nakapag-asawa na yung mga anak. Yung apo, anak, nakapag-asawa na. Ngayon may anak na. Kadadambuhala din kasi maraming natutunan noong mga panahon na yon. Ngayon wala kang matutunan kundi intindihin natin yung away ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa Senado. Bakit ganon? Dapat intindihin natin na kahit na wala sa batas, dapat gawin natin kasi ang idadahilan dapat hindi tayo magkasakit. Sapilitan. Ang nakikita natin na napag-aaralan natin ngayong mga panahon na to, ang napag-aaralan natin kung paano tayo magigipit at paano tayo ginigipit. Bakit ho ganon? Dapat, nalalapit na eleksyon, magyabang naman kayo. Ano bang kaya ninyong itulong para lumaganap itong pagtatanim ng gulay para hindi nahirapan ng taong bayan? Kita ho ninyo, simpleng problema, pag-uusapan pa natin dito sa programa, gulay lang. Sa ibang bansa pinopromote nagbabayad sila ng fee to promote yung kanilang garlic, yung kanilang onion leeks, yung kanilang kamatis. Ipinopromote yan, ikinukomercialize yan sa telebisyon. Dito hindi nga natin makita. Ang mga nakikita natin dito, sardinas, corned beef, shampoo. Di ba? Pero tong mga gulay, hindi ko pinopromote dito anong panahon kaya mangyayari ito? Palagay mo, Aster Elgin Colin, kailan mangyayari yan? Di ba? Kasi pagka nawala ho yung ganon, wala, para tayong mga bulag. Para tayong mga bulag. Kaya nga sabi ni Aster price manipulation ay gawa ng mga dambuhalang oligaryo na tila pinansyer ng mga politiko. Sasabihin ng mga oligaryong yan, kaaway natin yan, yung programang yan, ang pangalan Willie Espiritu ng FYI. Naku, Diyos Mariosep, mga gago talaga di ba? So, kung ayaw tayong tulungan ng gobyerno kung paano tayo
makakapagtanim. Ayaw tayo bigyan ng mga seedlings. Tandaan ho ninyo, meron naman kayong pambili ng ballpen. Ano? May pambili kayo ng notebook. Sulat nyo agad. Sino ba yung mga gagong yan? Na walang puso't kaluluwa. Sino ba yung mga yan? At tandaan natin, wag natin yan iyahalal. Wag na wag ho ninyo yung iyahalal kahit pa konsihal yan. Kahit mayor yan, kahit vice mayor yan. Kahit congressman pa yan, o board member, o gobernador, o vice-gobernador, o congressman, o senador, o vice-presidente, o presidente. Huwag niyong iyahalal yan dahil yan po ay nagpapahirap ng ating buhay. Yung mga walang concern sa buhay ng bawat isang mamamayan, kalimutan ninyo yan. Binigyan kayo 1,000, hoy, boboto kita, buha ka ng ina mo. Ganon. Isipin mo ganon, boboto kita. Pagdating sa presinto, iboboto mo, Willie Espiritu. Ganon. Di ba? Pag binoto ninyo ako, talo kayo. Wala, hindi ako nag-file Iboboto ninyo yung kursonada ninyo. Hindi yung madasalang ka lang mahipang ka lang. Mahipang ka lang. Hindi ka na ang alam mo lang isulat yung nagbigay siya ng 50 pesos. Ano ba yan? Yun mga kaibigan kaya kinakailangan. Kasi ang tao hindi kinakailangan parang pako. Ito yung pako Kinakailangan pinupukpo ka para natututo ka. Hindi Kinakailangan ano yung isip mo? Advance. Nakakapag-isip ka ng mga pamamaraan. Hindi yung pag hindi ka pinukpok, hindi ka na makakilos, hindi mo na alam ang gagawin. Diba? Yun. Imaginein mo gulay. Ang dami naman pwedeng pagtabnan. Pinoproblema pa ng elite mo. Tatlong piraso ng kamatis, 30 pesos. Di bumili ka na lang ng lutong ulam kung 30 pesos na yan. Di ba? Kaya lang, sayang yung utak natin na hindi gumagana. Kaya, ano man ang sabihin ng Department of Agriculture, nako, isumpa na ninyo yan. Kasumpa-sumpa ka na mo. Ganon. Kasumpa-sumpa kayo na nyo. Ganon. Gulay lamang hindi nyo pa maibigay. Ganon, di ba? Itong baboy. Ayon sa kaibigan kong aga party list, si Congressman Nicanor Nicky Briones, ang farm gate price ng baboy. Farm gate price. 150 pesos. Ngayon, kung bibili ng mga taga-merkado yan, ganon, 150 per kilo. Isang buong baboy, 150 per kilo. Kanya na yung balat, kanya na yung bituka, lahat. Dapat, kung 150, mga 250 lang, mga 250, o kaya 200. May patong ng 100 yung mga manininda. Dapat ganon. Hindi. Pigi, kasim, over 300 pesos. Hindi nakikita ng DF, DA. Manok. Kahit San Lupalop. Yung mga sabungero nga, kahit nawalan lupa, bubuhay nila yung mga manok di ba? Bakit malang manok? Yan, ini-smuggle yan. Yung pork, yung chicken. Yung mga manok na ginagamit ng inasal, tsaka yung mga Jollibee, McDonald's na yan, puro imported yan. Galing yan sa mga smuggler na mga chicken.
Pag hindi ho natin to binantayan, mga kaibigan, dare-diretso yan. Ha? Dare-diretso yan. Ito. Eloisa Espiritu, good AM, kamusta ka na po? Mabuti. Sino tong Eloisa? Kamusta na? Ate Baby yan. Si Ate Baby, oo. Anong pangalan yung gwapong anak ni Ate Baby? Si Ian. Yun, malimit din nanonood sa akin. Kasi mahihiyain to, hindi hindi nakakapag-PM sa akin. Kaya hindi ko nababate. Pero pagkatapos ko magprograma, nakikita ko halos araw-araw pala nanonood sa akin. Maraming salamat sa pagtangkilik mo dito sa programang For Your Information. Yun ho napaka-importante. No? Kung nagmamahal ang gulay, nagmamahal ang pork, yan. Pag-aralan natin paano tayong gagawa niyan. Ho? O kahit nga doon sa bakuran ni Ate Baby dyan sa Pandakan, sa gilid, pwede siya mag-alaga ng manok, pwede siya mag-alaga ng baboy. Kasi merong creek doon sa gilid Basta may creek, pwede. Malaking bagay yan. Kung makapagpalaki ka lang ng 3 baboy, bukod sa may inulam ka na, may kikitain ka pa. Kung ayaw mong sundan yung farm gate price na 150, ikaw na mismo magpakatay. Itinda mo lang sa labas ng bahay mo, pwede kang kumita, hindi ba? Katulad din itong mga mangingisda natin, sa kagutuman, kahit bumabagyo, pilit lumalaot. Nakita ko sa news yung bangka, binangga ng alon. Sabog yung bangka, tumilapon silang lahat. Buti na lang po, sa awa ng Diyos, buhay. Sana po yung mga fisherman natin, napapangalagaan ng gobyerno. Mr. Duterte, naririnig niyo po ba ako? Yung tao mo, si William Dar, naririnig kaya niya tayo? Kung hindi naman nila ako naririnig, sana po mamagayo mga tenga nito mga taong to. Pasyal-pasyal naman yung mga taga-subaybay mo diyan sa Eras 2 at Eras 1 and 2 along M. Adriatico at Maria Orosa. Masarap dyan yung local and Japanese food na affordable pa. Nako, Diyos Mario Joseph. Gusto nyo hubang kumain ng masarap na ramen? Japanese ramen. Murang-mura na, napakasarap pa. Eras ramen. Diyan sa Adriatico, bago dumating ng Remedios. Meron po dyan Eras 1. Tapos dun sa corner ng Maria Orosa, meron din dyan Eras 2. Napakasarap po. Lalo na yung top silog. Yung pork silog nila. Ang sarap, Diyos Mario Joseph. Meron ka pang libreng napakasarap na sabaw. Ang sexy ng mga waitress dyan. Nagsisitabaan. Sa lakas ng kain, anak ng tupa mo ito. Ay, nako, Diyos Mario Joseph. Sinasabi ko lang totoo. Lalakas kumain, pero ka-sexy. Pero maliliksi. Tangkilikin ho ninyo yan, Eras 1 tsaka Eras 2 ramen. Dyan sa along Adriatico at Maria Orosa. Dalawa ho yan. Ayun, meron din sila dyang mga tempura. Naku, kasarap. Yung tempura, yung tongkatsu, Diyos Mario Joseph, meron sila. Tangkilikin po ninyo yan, Eras 1 and 2. At kahit po pasikwenta sentimos ang tubuin, okay na ho sa Eras Kasi alam nila na hirap ang tao, kaya hindi ho nila sinasagpang yung mahal. Pero ang ingredients, todo pasa. Kasi kailangan abutin yung real taste of Japanese food.
Meron din po silang Filipino food. Napakasarap pong kumain diyan. Bueno, puntahan pa natin itong aquaculture natin. Dapat din na to mapangalagaan ng Department of Agriculture eh. Ha? Iliitin mo dun sa lugar ni Aster Elgin Colin. Ha? Ilang baitang na lang eh. Ha? Naando na yung ano eh. Ando na yung China eh. Hinuhuli yung mga isda natin. Yung mga galunggong, di ba? Meron ang lalaki ng galunggong eh. May pinapakain yata yung mga Chinese dun sa mga galunggong natin kaya nagsisilakihan eh. Tapos dadakmain nila yon. Tapos ibebenta sa Pilipinas. Nagaling naman yan sa Pilipinas. Imagine ninyo nangyayari sa atin. Kasalanan yan nila Trillanes eh. Yan ang negosyador ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya wag nyo iboboto yan. Yan yung mga nagba-backdoor sa China without the blessing of Senate. Senador siya ng panahon na yun eh. Ilitin mo, nire-represent niya yung Pilipinas, wala namang blessing ng Senado. Kasapakat ng dating Pangulo natin. Kaya ngayon, durog ang mukha ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil dyan sa China Sea na yan. Pero ang pinagmula ng problemang yan, yung mga nakaraang administrasyon sa kasalanan nila Trillanes. Ngayon, pati isda natin, hinuli na sa karagatan natin, pinalalabas pang imported galing China, anak ng tupang buhay ito. Umihikot lang yung barko doon sa isang lupalop eh. Ay, nako, Diyos Mario Joseph, nakawawang Pilipino. Meron pong isang party list natutulong sa atin sa darating na eleksyon. Ito yung AGA party list. Palagay ko, kakayanin to. Kasi nung si Nicanor Nicky Briones ang representative niyan, talagang buhay na buhay ang pakikipagbakbakan namin sa Department of Agriculture. Ay, naku Diyos Mario Joseph. Hirap na hirap silang harangin kami dyan. Sabi ni Asterio Elgin Colin, consumer awareness daw, but there is nothing to celebrate. It is an insult due to price increase. Kita na ninyo. Napakasakit niyan, di ho ba? Imaginein mo yun. Meron pa tayong consumer awareness day. Ano nangyayari sa atin? Tayo. Pero magtataka kayo mga kaibigan, kahit na nagugutom mga Pilipino, obese. Yung mga pulubi, natutuwa nga ako ngayon eh. Obese eh, kalalaki. Elite mo, hindi naman nila kinakatakutan yung mikrobyo, Diyos Mario Joseph, malayo sa bituka yan. Pero pag nakausap mo si Duque, lahat ng takot aabutin mo. Ba't si Isko Moreno? Si Mr. Pagpag yun di ba? Ilang dekada ba siyang kumakain ng pagpag? Bakit ngayon isa sa pinakamahusay na nagpatakbong mayor ng Maynila. Yan di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo Nga lamang, sana nga pagpalain ng pong may kapal. So, ito po pag-aralan ho natin. Siguraduhin natin mga magulang ko, mga bata pang nakakapag-asawa. Siguraduhin ho ninyo pagka kayo nagkaanak, kung kayo nagsibuntisan at nanganak, siguraduhin ninyo na maigagapang ninyo ang inyong mga supling na mapag-aral. Kasi pagka nakapag-aral po ang isang tao, malaking bagay ho yan. Meron siyang direksyon, meron siyang diplomang ipakikita para magkaroon ng trabaho. Kita na ninyo? Edukasyon, kasunod, trabaho. Kung may trabaho ka, kaya kanyang pakainin. Edukasyon, trabaho, pagkain.
Yan, ilagay natin sa ating isipan yan. Pagka meron kang edukasyon at may trabaho ka at may kinakain ka, may peace of mind ka. May peace of mind ka. Pero pag wala kang kinakain, nawawala yung peace of mind mo. Kita ho ninyo kahit sa lupalop, makikita natin may napapatay, mayroong hinuhold up, may kinikidnap. Kaya siguro, yung mga nag-a-addict, sa gutom yan eh. Oo. Gusto niyan, puro kasiyahan. Hindi nila alam na magiging mitya ng buhay nila yung kanilang pag-a-addict. Pero kung tutuusin, kung naalalayan lang na makapag-aral yung mga yan at natulungan na magkaroon ng trabaho para meron silang sapat na pagkain na ibibigay sa kanilang mga mahal sa buhay, gaganda ho ang buhay nila. Kita ho ninyo ako. Kagwapo. Hindi pa ako nag-aayos ng bigote yan. Etong dito ko, medyo pinapahaba ko yan kasi kaya may puti. Pinapahaba ko kasi napadaos-daso yung pang-ahit ko dito eh. Kaya sana ho, mga kaibigan, pangalagaan natin ang ating mga anak at siguraduhin natin sila mapag-aral. Para kung nakapag-aral sila, bago man lang sila makapag-asawa o gumawa ng kanilang sariling pamilya, nasisigurado nila na kaya nilang buhayin ang kanilang pamilya. Kaya pag nakalimutan ho yan ng bawat isa, napakahirap. Mga kaibigan. Katulad po nitong level 3, di ba? Meron tayong alert level 1, alert level 2, alert level 3, alert level 4. Yung alert na yan, hindi ko makitaan na magandang postura eh. Sa lalawigan, gustong ihataw yung alert level 4. Yung alert level 4, medyo mahigpit po yan. Meron pa daw ilang lalawigan tayo na naandun si virus, naandun ho si variants, o naandun ho yung pandemic. Kayo mga kaibigan, wag natin kakalimutan. Wag nyo akong gagayahin habang nagsasalta ako, wala akong face mask. Talaga namang hindi ako pwedeng magsalta dito nung wala akong face mask. Di ba? Wala naman akong kasama kaya wala akong face mask. Pero siguraduhin natin maglagay tayo ng face mask. Bayaan na ho natin kahit ba forever and ever, amen, na naka-face mask tayo. Mas gustuhin po ninyo yun. Bakit? Nung wala pa pong pandemya, ang problema natin, pollution. Kaya ang duda ko, excuse me po, yung mga nasalanta ng COVID-19 pandemic, yan yung mga nasalanta ng mga netong tinatawag natin na pollution. Yung pollution, kita ho ninyo yung mga jeep ng pampasahero, pag tumakbo ng medyo mabilis-bilis yan, tinapakan yung silinyador. Diba? Ang kapal ng usok na binubugan yan. Nasisinghot natin yan Pero subukan mo magsuot ng face mask. Ngayon, kung nakamagdamag ka o nakamaghapong kang naka-face mask, kumuha ka ng tissue, sundutin mo yung ilong mo. Tingnan mo kung may dumi. Nasasala ho niyan yung yung mga carbons. Tingin ko yung mga nauna na namayapa, biktima yan nung overpop, yung pollution. Di ba? Pag mahina ang baga mo, nabiktima ka na ng pollution Tapos,
Hindi ka pa pala inom ng vitamins. Oh, di ba? Yan ang mabigat diyan. So hihina ngayon yung pulmonary mo, hihina. Oh. Eh, di ba yung COVID, sinasakal ka niyan? Oh. Eh, kulang tayo sa bitamina. Paano ka bibili ng bitamina? Pati nga bigas, wala kang pambili, bibili ka pa ng bitamina. Yun ang mahirap po dyan, mga kaibigan. Kaya kailangan papangalagaan natin ang ating mga sarili. Oh. Pag hindi ho ninyo napangalagaan yung sarili ninyo, kahit po sipol ng lamok, mamamatay po tayo. Sumipol lang yung lamok. Ano? Mamamatay po tayo. Kaya kailangan palakasin natin ang ating immune system. Palakasin ho ninyo ang inyong immune system para malabanan ho yung whatever virus or variants na nakapaligid sa atin. Tsaka medyo iwasan na po ninyo yung pakikipanood ng news. Iwasan nyo na masyado yan. Kasi baka maturete yung utak mo. Masira pa ang diskarte mo. Di ba? Katulad yun, yung kaninang kinikwento ko, muntik nagkanda agos-agos na, naku, Diyos Mariosep po. Kaya kailangan pangalagaan po natin. Gahol na tayo sa oras. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, na nagsasabing, sana po tayong lahat patnubayan ng pong may kapal. Wag ho ninyong pababayaan ang inyong mga sarili, Stay safe. Wear your face mask. And if possible, wear your face shield. And if you are talking with somebody, social distancing. Para hindi kayo nagkakatibi, hindi kayo nagkakaroon ng sakit sa baga. At pangalagaan natin ang ating mga buhay. Ang aking panalangin sa pong may kapal, sana lahat tayo ay patnubayan ng pong may kapal. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu. Bukas po muli, magkita-kita tayo dito po sa For Your Information, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Good morning! I love you all. Bye-bye!